Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ng portal ay sinalubong ako ni Mian. Sa labas pa iyon ng kanilang kaharian. Hindi kasi makakapasok basta-basta sa kaharian nila. Maliban na lang kung si Mian ang kasama ko, dahil pwede kaming dumiretso sa loob o sa tahanan niya mismo. Sabi niya sa akin, "Kumusta ang aking mahal na asawa? Matagal din tayo hindi nagkita. Paumanhin, pero kasalanan mo rin. Dahil ikaw ang nag-utos sa akin na asikasuhin ang magaganap na pagtitipon. At kailangan narito lahat ng kaharian. Tara na sa loob para ganap pong maunawaan ang mga nangyayari doon." Hinawakan niya ako sa kamay at sa isang iglap ay unti-unti nang nagbabago ang kapaligiran hanggang sa naroon na kami sa mismong loob ng malawak na bulwagan. Makikita doon ang maraming mga kauri ni Mian. Sa may bandang unahan ay may siyam na upuan. Naroon ang mga hari ng iba't ibang mga kaharian, habang nasa likuran naman nila ang kanilang mga general at pinuno ng hukbong mandirigma. Habang naroon ako sa harapan nila, ay hindi ko inaasahan na biglang magliliwanag ang suot kong medalyon na krus na nakakwintas sa aking dibdib. Agad nilang nakita iyon at nagsidapa silang lahat upang magbigay pugay. Hindi ko inakalang dadapa silang lahat sa harapan ko, pero naintindihan ko rin agad ang ibig sabihin noon. Hindi sila dumapa dahil sa akin. Ang medalyon na krus na aking suot ay nagtataglay ng espiritu ng 7 arkanghel at may sarili iyong buhay na pagmamayari mismo ni Bathala. Kaya ang pagliwanag noon ay tanda ng presensya ni Bathala sa kinaroroonang lugar ng krus. Kaya kay Bathala sila nagbibigay pugay, hindi sa presensya ko. Kung sa ibang salita, vessel lamang ako. Sa lahat ng espiritual na kakayahan at mutya na meron ako, iyon ang pinakamataas. Baliwala lahat ng kakayahang meron ako kung wala ang medalyon ng krus. Matapos nilang magbigay pugay, ay muli na silang nagsitayo. Binati nila akong lahat, tinanguan ko lang sila, tapos nagtungo na ako sa kinaroroonan ni Maria upang kausapin siya. Sinabi ko sa kanya na ipapaubaya ko na sa kanya ang pagtitipon na iyon. Kaya ko lang naman sila pinagtipon-tipon para magkaroon ng kasiguraduhan na lahat ay nasa iisang panig pa rin at kaisa sa paggawa ng tama. Kaya kung may isang kaharian na wala doon, ay isa lang ang ibig sabihin noon. Nagsisimula na silang magpakita ng pagsalungat sa direksyon ng lahat. Habang kausap ko si Maria, ay naalala ko ang tungkol sa isyu ni Sinay. "Diwatang Maria, nasaan naroon ang angka ni Sinay?"
Bakit hindi na sila umiiral? Sumagot naman ito. Pantas, matagal na panahon na ang nakalilipas. Ang angka ni Sinay ay kahalintulad din ng angkan ko na mula sa lahing Maharlika. Dahil sa nagawang kasalanan ng kanilang mga pinuno, kaya pinarusahan sila hanggang sa ikapitong salinlahi. Ninuno mo ang nagpataw sa kanila ng parusa. Iyon ay si Babaylang Aksad. Napakahigpit niyang uri ng babaylan. Isinumpa niya ang buong angkan ng mga libon. Ginawa silang mga estatwa sa loob ng 500 taon. Sa pagkakaalam ko, ay inilagay sila sa pinakailalim ng kahariang ito. May nakatagong lugar sa ilalim nito na hindi mapapasok ng kahit sino. Ako lamang at ang mahal na hari ang nakakaalam nito. Pantas, tandaan mo, bago ka pa naging babaylan, ay pinag-isipan at iningatan ng mga ninuno mo ang mga kakayahan na meron ka. Nakapreserba iyon lahat para sa iyo at hinihintay ang pagdating mo dahil alam nila na ikaw ay magiging kagaya nila. Alam mo na maging ang iyong ama ay isa ring babaylan pero hindi siya makapasok sa iba't ibang dimensyon dahil walang nakatadhana sa kanya na diwata. Sabi ko naman sa kanya, kung ganon, ituro mo sa akin kung saan naroon ang pook na sinasabi mo at palalayain ko ang buong angka ni Sinay. Iba ang batas na pinapairal ko kaysa sa pinapairal ng mga sinaunang babaylan na mga ninuno ko. Hindi naman makatarungan na pagdusahan pa ng mga sumunod na salinlahi ang naging maling desisyon ng mga ninuno nila. Hindi yung isisilang na lang sila bigla na isa ng alipin kahit nagmula naman sana sila sa lahing Maharlika. Sumagot naman si Maria. Pantas, nasa iyo ang pagpapasya dahil ikaw ang kasalukuyang pantas ng kaharian ngayon. Umusal siya ng orasyon tapos itinaas ang kamay paikot. Dahan-dahang nag-iba ang kapaligiran hanggang sa makita kong nasa ibang lugar na kami. Nakapader ang lugar na iyon na parang kristal na salamin na nagyeyelo at sobrang lamig din sa lugar na iyon. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid pero wala naman ako makitang mga estatwa kagaya ng sinasabi ni Maria. Diwatang Maria, ang sabi mo narito, bakit parang wala naman ako makitang estatwa? Pantas, nasa pinakailalim tayo ng kaharian at pinakailalim rin ito ng mundo ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit wala sila rito. Iyon lang ang pagkakaalam ko na narito sila. Kayo ng mga ninuno mo lang ang nakakaalam kung paano yun makikita at kung paano matatanggal ang tanikalang nakagapo sa kanila. Ayan ang isa pang lagusan sa harapan mo. Hindi ko alam kung paano yan mabubuksan. Hindi na rin ako pwede makapasok dyan at wala akong balak subukan dahil baka magaya pa ako sa kanila na ginawang estatwa. Hindi na ako muli pang nagtanong kay Maria. Nag-isip na lang ako ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng lagusang sinasabi niya. Naisip ko rin na wag ko na kayang ituloy ang paghahanap. Kaso naalala ko naman si Sinay. Naaawa ako sa kanya. Palagi siyang malungkot at napakabihira kung ngumiti. Kaya gumawa na ako ng paraan. Nanatili akong nakatayo roon sa tapat ng lagusan hanggang sa maalala ko ang sinabi ni Ermitanyang Madrid tungkol sa kapangyarihan ng Niebes. Nasabi niya sa akin dati na walang lagusan ang hindi kayang buksan ng Niebes. Sinubukan ko ang naiisip kong paraan. Tumayo ako sa harapan noong pader na parang kristal at mukha ring gawa sa yelo. Inilapat ko ang aking kanang kamay doon at umusal lang orasyon para sa pagpapagana ng Niebes. Biglang yumanig ang paligid sa loob ng lugar na iyon, kaya naisipan kong umalis na sana. Kaso dumikit ang kamay ko sa pader na para bang hinihigop ako. Akala ko ay guguho na ang malaking silid na iyon. Dahil sa malakas na pagyanig sa malaking silid ay natibag ang divider na yari sa yelo. Doon na tumambad sa amin ang malaking silid. Lalong nagliwanag ang lugar.
Nakita kong maraming katawan doon sa loob na mga naka-frozen o mga naka-estatwa. Lahat sila ay kahalintulad ang itsura kay Sinay. Umusal ako muli ng orasyon para bumuo ng enerhiya. Tapos ginawa ko yung bilog na yari sa hangin at magnetic energy. Noong sakto na ang laki noon ay inihagis ko na iyon sa kinaroroonan noong mga nakaestatwang katawan. Lumika iyon ang pagsabog na naging dahilan ng pagkabasag ng mga estatwa. Muling nabuo yung mga nabasag na estatwa pero hindi na sila naka-frozen. Mga katawang buhay na sila. May isang diwata roon na kamukhang kamukha ni Sinay at may suot siyang korona na gawa sa diamanting dilaw. Pagkakita nila sa akin ay nagsiyuko silang lahat sabay sabing, "Kapayapaan ang hatid mo, lingkod ni Bathala." Tapos nagliwanag ang suot kong gintong krus. Ibig sabihin uli, hindi sila sa akin nagbibigay pugay kundi sa presensya ni Bathala sa pamamagitan ng pagliwanag ng krus. Nagsalita iyong babaeng may korona. "Sino naman ang binatang ito? Ikaw ba ang nagpalaya sa amin matapos ang mahabang panahon ng aming pagkakakulong gawa ng iyong angkan? Ano ang dahilan at pinalaya mo kami? Dahil ba sa paparating na digmaan? Ang kaharian ng Sinayres ay matagal na nakalubog sa mundo na ito at muli iyong uusbong kasabay ng muling pag-iral namin. Magsisimula na rin muli ang pananalasa ng mga Berberoka. At muli, kami ang pinakamalakas na mga nilalang na nabubuhay sa mundong ito." Mahabang litaniya niya pa. Nagsalita naman ako. "Pinabalaan ko kayong lahat. Kailangan niyong sumunod sa batas ng kaharian na nakakataas sa inyo. Iyon ay ang kaharian ng Adyarta. Kapag hindi niyo sinunod ang mga batas nila, ako mismo ang lilipol sa inyong lahat. Pinalaya ko kayo dahil sa isa niyong kalahi. Siya ay si Sinay. Hindi ko kayo pinalaya para maghasik ng lagim at sumalungat sa kapayapaang ipinapatupad ng Adyarta. Wala na yung digmaan na sinasabi niyo. Winakasan ko na iyon. Muli ko kayong ikukulong o lilipulin kapag hindi kayo nakiisa sa Adyarta." Nagsalita naman iyong diwata na may korona. "Si Sinay ay ang nag-iisa kong anak. Pinalaya siya ni Maria dahil alam niyang sasapitin naming lahat ang ganitong kaparusahan. Napakatalino talaga ni Maria. Siya ang aking nakakatandang kapatid. Alam niyang darating ang panahon na gagabayan ka ng kanyang anak na si Mian. At para mapalaya kami, ginawa niyang alipin ng kanyang anak, ang anak ko. At nangyari na nga ito." Naputol ang pag-uusap namin nang muling yumanig ang buong lugar na aming kinaroroonan. Nagsimulang gumuho ang mga dingding sa gilid. Akma na sana akong lalabas ng silid na iyon, pero pinigilan ako noong babaeng diwata na may korona. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako. Nakita kong mabilis na wala ang ibang mga nilalang na kasama niya. At sa isang kisap mata ko lang ay nasa ibang lugar na kami. Naroon na kami sa ibabaw kung saan may nagaganap na pagtitipon-tipon. Nakita kong nagulat ang ibang mga nilalang at diwatang naroon dahil sa patuloy na pag-uga ng lupa. Napatingin ako sa unahan at nakita kong tumataas ang tubig at may umaahon na mga palasyo ng isang kaharian. Kasabay ng paglalabasan ng iba't ibang mga nilalang na parang itsurang mga dragon. Nagsalita iyong babae na may korona. "Pantas, iyan ang kaharian ng Sinayres at ako ang kanilang pinuno. Ako si Sinayrias, ang reyna ng Sinayres, at si Prinsesa Sinay ay aking kaisa-isang anak. At kapatid ako ni Diwatang Maria. Para lang sa iyong kaalaman, hindi kami magkaaway ng kapatid ko." Habang marami pa siyang sinasabi, ay napapaisip ako na parang alam nilang lahat na mangyayari ang bagay na iyon o iyong pagpapalaya ko sa angkan ni Sinay dahil hindi lang basta pagtitipon ang kanilang ginagawa,
kundi merong engranding pagsasalo-salo na parang may gaganapin talaga na isang selebrasyon. Nakita ko si Sinay na papalapit sa akin. Pero habang papalapit siya ay unti-unting nagbabago ang kanyang postura at kasuotan. Nagkaroon din siya ng korona. Pagkalapit ay sinabi niyang, "Pantas, maraming salamat sa iyo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob hanggang sa ako ay nabubuhay. Gaya ng dati, mag-aanyo akong alipin para magabayan kita at mapaglingkuran pa rin ang kagustuhan ng asawa mo. Mananatili akong alipin niya sa ayaw niya man at gusto. Gagawin ko iyon dahil masaya akong makasama ka at maging bahagi ng misyon na iyong ginagampanan." Sabi ko naman, "Bakit kailangan mo pa iyong gawin? Hindi ka na alipin ngayon at isa ka pang prinsesa." Sumagot naman siya, "Hindi ba't ang asawa mo ay isa ring prinsesa? Ngunit dahil sa tungkulin niya, ay tinalikuran niya ang kanyang pagiging prinsesa sa mundong ito at naging gabay mo sa mundo ng mga tao. Ganon din ang dahilan ko. Mas mahalaga sa akin ang gampanin ko bilang isang gabay kaysa ang maging prinsesa sa mundong ito. Ang mundo ng mga tao ang pinakamahalaga sa lahat. Mahina nga sila kumpara sa amin dahil wala sila kapangyarihan. Ngunit nilikha naman kami para balansehin ang mundo nyo at pangalagaan ang mga tao. Kaming mga elemental ay maaring ituring na alipin lamang ng mga tao. Marami sa mga nilalang sa mundong ito ang hindi iyon tanggap kaya sila nagre-rebelde at namiminsala ng mga tao. Meron akong talinghaga na sasabihin sa iyo, Pantas. May isang silid na puno ng ginto, salapi at mamahaling bato. Hindi sila makukuha ni numan sapagkat may mga nagbabantay rito na sadyang malakas at makapangyarihan. Iniingatan sila at pinapangalagaan. Dahil kapag nakuha sila ng mga tulisan, hindi ang mga tulisan ang mananagot, kundi ang mga nagbabantay. Sa makatuwid, kayong mga tao ang kayamanan na pinapabantayan ni Bathala at kami ang makapangyarihang bantay. Kapag nasira ang balanse ng mundo, kaming mga elemental ang mananagot kay Bathala. Karamihan sa amin ay nagmula sa lahi ng mga anghel at ang iba ay literal na mga anghel na itinalaga upang bantayan ang bawat isa sa inyo. Nauunawaan mo ba ang ibig kong sabihin, Pantas? Tanong niya pa sa akin matapos ang mahabang salaysay. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, ay gusto ko munang ipaliwanag kung bakit ko rin sinasabi sa inyo ang bawat detalyeng nalalaman ko. Kahit alam kong hindi itong madaling maintindihan ng iba. Ang dahilan ay gusto ko na sa bawat kwentong ibinabahagi ko sa inyo ay may matutunan kayo at magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan sa ating mundo, lalo na ang mga kalakaran sa mundo ng mga elemental. Hindi ko intensyon na lituhin ang inyong mga paniniwala. Lahat ito ay base sa aking karanasan at mga natutuklasan na katotohanan na aking ipinapadala sa ating butihing narrator na siyang nag-aayos ng mga salita dahil minsan masyado ring malalim ang mga salitang ginagamit ko at matalinghaga. Balik na tayo sa kwento. Sinagot ko naman si Sinay. Oo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero sa ngayon, manatili ka muna dito sa mundo nyo para makasama mo muna ang pamilya mo. Matagal kayong nawalay sa isa't isa, kaya tama lang na magkaroon kayo ng sapat na panahon para muling magkasama-sama at magkaisa. Tatawagin na lang kita kapag may ipapagawa na ako sa iyo. Hindi ka ipinanganak para gabayan ng isang babaylan. Hindi ka kagaya ni Mian na mula pagkasilang sa kanya ay nakatadhana na siyang maging gabay ko. Kaya malaya kang magpasya sa buhay na gusto mong tahakin. Huwag mo lang kakalimutan na may gampanin ka rin dito bilang isang diwata. Paliwanag ko pa kay Sinay tapos iniwan ko na siya. Si Maria naman ang nilapitan ko. Maria, ikaw na ang bahala dito. Sapat na sa akin ang makitang narito ang lahat at nagkakaisa.
sa tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bawat kaharian. Ipagpatuloy niyo ang madalas na pagtitipon. Ang sino mang hindi makiisa ay tanda ng pagsalungat sa pagkakaisa ng lahat. Huwag kayong magpapakakampante. Hindi pa ubos ang mga kalaban. Patuloy silang nagpaparami upang sirain ang nabuo natin rito na kapayapaan. Matapos kong magsalita ay lumapit na sa akin si Mian. Tinanguan ko siya at alam niya na ang ibig kong sabihin. Gumawa siya ng portal para sa akin, pababalik sa mundo ng mga tao. Sabi niya sa akin, "Pantas, mag-iingat ka. At kailan pa magiging ganap na babaylan yung babaeng tinuturuan mo? Gusto ko na siyang subukan kung gaano siya kalakas, kaya humanda siya sa akin." May diin na pagkakasabi niya, kaya ramdam ko na agad na may kasamang selos ang kanyang nararamdaman, kaya niya iyon nasabi. Hindi ko na siya sinagot dahil baka lalo pang lumaki ang usapin kapag ipinagtanggol ko pa ang aking apprentice. Alam ko pa naman na wagas kong makaramdam ng pagsiselos ang isang kinari. Agad na ako lumabas sa portal. Pagkalabas ko sa portal ay gabi na pala sa mundo ng mga tao o iyong kalulubog lang ng araw. Lumapit ako sa bahay nila Marichu. Nakita kong nagluluto ng panghapunan ang mama niya. Hinanap ko naman ang presensya ni Marichu at naramdaman kong naroon siya sa may puso, hindi kalayuan sa bahay nila, naliligo. Tinignan ko ang oras, mag-aalas 7 pa lang. Nakita kong may 2 ginang napapalapit sa bahay nila. Pagkalapit ng 2 ay pinakiramdaman kong mabuti kung mga aswang ba sila. Pero hindi, mga normal na tao lang din. Noong magtawag iyon ng tao po ay agad namang lumabas mula sa kusina si Aling Maricel o iyong nanay ni Marichu. Narinig ko ang sinabi noong 2 ginang. Manghihiram sila ng bigas dahil wala raw silang maisaing para sa hapunan. Sabi naman ng nanay ni Marichu, "Ah, ganun ba? Mabuti at nakabili ako ng bigas kaninang hapon. Kahit wag nyo nang palitan, ayos lang. Bibili na lang din ako ulit ng bigas para sa amin bukas." Matapos maiabot ang bigas, agad nagpasalamat ang 2 ginang at umalis na. Nagulat naman ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. "Ganito ba talaga ang gawain ng mga babaylan? Palagi nakamasid sa malayo at hindi nagpaparamdam? Hindi ko talaga lubos maintindihan kung bakit patago-tago pa sa malayo para magmasid. Pwede namang dumiretso sa loob, di ba? Para malaman mo ang totoong sitwasyon." Pagkalingon ko ay si Marichu pala. Sabi ko sa kanya, "Magbihis ka na muna sa bahay niyo bago tayo mag-usap. Hindi yung haharap ka sa akin ang ganyan lang ang suot mo." Sabi niya naman, "Sus, nag-inarte ka pa. Makikita mo rin naman sa hinaharap ang buong katawan ko at maaano mo pa ako. Ano pang pinagkaiba noon kung itatago ko ito sa iyo ngayon?" Sabi ko naman, "Makinig ka, Chu. Hindi porket nakita mo na ang mga magaganap sa hinaharap ay nakapako na iyon sa tadhana. Marami pa ang maaaring magbago dahil patuloy na nagbabago ang kapalaran at mga nagaganap sa ating buhay. Pero kung wala nang bagong pangitain sa hinaharap ang ipinakita sa iyo, ibig sabihin kung ano yung nakita mo ay iyon na talaga ang magaganap." Habang nag-uusap kami sa dilim, ay naririnig pala kami ng nanay niya, kaya sumigaw iyon, "Hoy! Kayong 2! Narito ang bahay ah! Bakit yan kayo nag-uusap? Para kayong mga kuliglig na nag-uusap sa mga puno. Ano, ililipat ba natin yan ang bahay para nasa loob pa rin kayo? Tsaka yung isa dyan, di ba naliligo ka sa poso? Paano ka nakarating dyan?" Tumawa lang si Marichu sabay sabing, "Tara kuya, sa bahay na tayo. Si mama kasi wala sa mood. Akala siguro kung sinong lalaki ang kausap ko rito." Pagkarating sa bahay nila ay nagulat ang nanay ni Chu at sinabing, "Iyo, bakit sa tuwing pumupunta ka rito, hindi ka dumidiretso na nagpapakita sa amin?" Sabi ko naman, "Bakit po?" "Kasi nagtataka lang ako.
Mukha namang madalas kang narito, pero hindi ka nagpapakita. At kung magpakita ka man, saglit lang din. Pasensya na po kayo, Nay. Marami po kasing dahilan kung bakit hindi pwedeng basta na lang ako didiretso sa harapan ng pintuan nyo. Alam nyo naman po siguro ang mga kaganapan noong nakaraan, di ba? Na may mga dumadalaw sa anak nyo ng mga aswang. Kailangan ko munang masigurong walang nakaabang na panganib sa paligid nyo bago ako magpakita. Tsaka, kung sakaling dumating po ako na sinalakay na kayo ng mga masasamang nilalang, maaaring pinsalain nila kayo agad kapag nalaman nilang nasa harapan ako ng bahay nyo. Tuso at bandaraya ang mga kampo ng kadiliman. Kaya kailangan bilang mga babaylan ay mas maging matalino kami kaysa sa kanila. Ang dalaga naman ang hinarap ko. Chu, paano mo nga pala nalaman na nandito lang ako sa paligid ng bahay nyo? Sabi niya naman, hindi ko alam eh. Basta sumagi na lang sa isip ko. At parang may nagsasabi sa akin na nandyan ka lang at nararamdaman din kita. Napasabi naman ako ng, mukhang dinalaw ka na pala ni Azum ah. Sabi niya naman, sino nga yun? Madalas kong marinig sa'yo yun eh. Hindi ko na siya sinagot at tinanong na lang muli. Chu, nakailang araw ka na sa iyong pagdidibusyon? Ikalawang linggo na bukas. Bakit? Kapag binuksan ko ba ang ikatlong mata mo ngayon, papayag ka? Sabi niya naman, oo, okay lang. Agad namang sumabat ang kanyang ina. Iho, baka pwede wag muna. Natatakot ako, baka anong mangyari sa kanya. Papayag lang ako kung mananatili ka rin ng matagal rito para masamahan mo siya sa lahat ng maaari niyang makita. Nasubukan ko na yan, kaya alam ko kung gaano kahirap. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, kaya nagpasya na lang ako na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng kanyang ikatlong mata. Hindi pa rin naman angkop ang pagkakataon. Sabi ko na lang, sige po, aalis na muna ako. Pero hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sisikapin ko rin naman na makabalik agad dito. Pinigilan pa ako ng mag-ina upang maghapunan daw muna. Pero sabi ko na hindi na. Umalis na ako sa bahay nila at nagbalik sa portal na aking nilabasan. Pagkatagos ko ay doon iyon sa ibaba ng bundok na inakyatan ko dati na kasama ko si ate. Iyong doon kina Diana. Naramdaman ko kasi na humihina ang aura ng lola niya na isa ring albularyo. Kaya naisipan kong puntahan at alamin kung anong nangyayari sa kanya. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.